Ito ba yung kausap mo? Ah. Anong payo sa'yo? Babaguhin na lang ang violation. Yes po. Nahuli siya ng kasama nyo. Opo. Nilagay unregistered. Opo. Tama? Yes po. O tapos, Tapos nang na-present po nila, tinanong ko po sila kung saan na-i-present nyo po ba yung ORCR. Oh. Kasi nung A12 kayo nagpunta dito, di ba? oh, Kasi yung may resolution na huto ng A12, hindi lang mo nila nabayaran. anong babayaran niya? Yung dun nga po sa failure to care nga. Ay brother, hindi po pwede sa akin yan. Ang sabi ng rider, pasensya ha, Sige po sir, wala po. hindi ibig sabihin ka na taas ang tono ko Sir, galit normal ako naman sa'yo. ako, sir. Normal naman po. Ako lang napipikon kasi ang tagal-tagal na ng LTO, ang dami pa natin hindi marunong na tao. Congressman Busita, hindi na nga napigilang magtaas ng boses at mapikon dito sa iilang opisyal ng LTO mga idolo. Dahil mantakin nyo mga idol, pinipilit nilang gawing tama ang maling nagawa ng kanilang enforcer. Dahil hinuli ng kanilang enforcer ang isang rider na may violation unregistered. Samantalang nabisto ni Congressman Busita na hindi naman expired ang rehistro. Kaya ito ang inaksyonan ng ating bida mga idolo at sabay-sabay na ating panoorin. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Sino ang hindi boboto kay Colonel Busita? Taas kamay. Walang tumas. Pag hindi kayo bumoto, magsisisi kayo. Di ba? Alam niyo kung bakit? Naghahangad ako magsenador kasi kawaawa ang pamilya, ang motorista na mahihirap. Inaabuso. Kaya ako'y nandito ngayon sa LTO, may nahuli ang enforcer. Expired daw. Pero hindi naman. Ang multa 12,000 pesos. Kaya kakausapin ko yung magaling na hepe, kababayan natin, no? Para maayos. Okay. Thank you ha. Huwag niyo akong palakpakan. Iboto na lang. Oh. Brother, nasa enforcer mo? Ang ganda ng office mo, no? Ay, by the way, good afternoon. Sir, good afternoon po. Brother, relax ka lang. Hindi, mas gusto kong nakatayo, hepe. Kanina pa ako nakaupo. Dapat umaga pa kami. Kami ay na-traffic. Tapos naplatan. By the way, hepe, at tayo na may magkababayan. Opo. Ito ay public service, walang usapang personal, no? Yes, sir. Kaya tayo ay naka-video para malaman ng ating mga kababayan ano ba yung mali ng enforcer mo na dapat itama. Okay po. Akin na ang papel. Kailan ka nahuli? Parang isang araw po. Ma'am, ito ba yung mga enforcer natin? Yes po. Sino nakahuli sa'yo dyan? Ano po? Sino? Yes, ikaw. Tabi tayo ni Hepe para malinaw. Halika. Yes, sir. Hepe, ang ORCR ng rider, ang official receipt, Yes, March 5, 2024. Nakalagay, Hepe, this payment is valid until March 2025. Yes po. Malinaw, no? Ang ending is 3. Kasi yung motorsiklo ni partner, 2024. Ito yung certificate of registration niya. Yun yung kanyang sasakyan, no? Opo. Okay. Ngayon, hinuli ng enforcer mo at sinasabing unregistered vehicle. Okay po. Itanong natin sa iyong enforcer, paano naging unregistered? Hawakan mo. Ito, pwede ako magtanong saglit. Sir, nung at the time of apprehension, pinakita niyo po ba yung ORCR niyo Sinabi po? ko naman po sa kanya na hindi pa po yung expired. Hindi, ang tanong, pinakita mo. Pinakita niyo po. Ipinakita niya kasi kapatid, sasagutin ko yung tanong mo. Kasi, kung hindi niya ipinakita, ang note dito, no ORCR carried. Walang naka-note, oh. Tama? Opo. Wala, ano? Yes po. Tapos chinika niya, driving unregistered vehicle. Opo. Tapos walang naka-note. Yes po. Oo. Ipagpalagay na nagsisinungaling siya, Yes po. panalo pa rin kami. Kasi dapat naka-note. No ORCR carried. Pero malinaw. Wala kang naka-note, ano? Wala, sir. Oo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, anong basihan mo? Bakit sinabi mong expired? Sir, pwede po namin i-verify muna ito kasi pagka po gantong expired, nag-check kami na unregistered. Teka muna.
kino-confiscate po namin kung ano yung ipiniresenta sa amin. Ipapakuha ko yung ticket namin para yung mismo Sige. original. Kasi kino-confiscate po namin. Hindi, kinumpiscate mo. yung Hindi, piniresenta anong po sa amin. pinagbasehan mo na siya expired? Ay, di kung ano po yung ipiniresenta sa amin. Ayan o, nakalagay ang Apo. plate number. Ipakuha ko yung Sige, original pag-compare dyan, para para mas kita malipat. natin lahat. Sige, pero Okay po, sige. okay po. Pero habang kinukuha mo, pinagkakape mo ako. Opo, naman ko pa po. Sige. Brother, ilang taong ka ng enforcer? Bali po, 23, 24. 1 year and... Nag-seminar ba kayo? Yes, sir. Brothers, pasensya na sa abala ha. No problem po. Inabala ko kayo kasi hindi ko malaman kung sino enforcer eh. Sige po, sir. At ito kasi ay naka-record para malaman ng taong bayan yung problema at ano ang dapat na paraan para ma-correct. Wala naman itong personal issue eh. Ikaw, brother, ilang taong ka na enforcer? Sir, same din po sa akin. Bago din ikaw. Ganun din po. Kami din, sir. Sabay-sabay. Bago kayo? Yes po. Kasi nung ano sir, nito lang ang Teka pala, ano ba kayo? Job order o permanent? Permanent po. Permanent ikaw, brother? Permanent? Permanent po. Yan po. Yan, brother, oh, plate number. Yes po. Driving unregistered vehicle. Wala siyang nakanote eh. Kasi kung may note dito, no ORCR carried, may laban ang enforcer mo eh. Apo. Tapos, yung sinasabi niyang for verification, dapat nag-note siya for verification. Apo. O ngayon? Ang ano po kasi namin minsan kung, pag po walang na-present. Gagalingan mo ha, Yes, gawa opo. ng naka-video Ay, tayo. opo. Oo. Yung Pag po- walang, alam ko na sasabihin mo eh, pag Apo. walang na-present, dapat mag-no-note. Tama, mali? Tama po. Hmm. Yun po, hindi lang nanotan. Pero yan naman. Ay, teka muna Okay po, ha. Pareho tayong wala doon. Yes po. Tatandaan mo yan. Ang sabi ni rider, na-presenta niya. Yes po. Oo. Ngayon, papanigan kong enforcer mo kung nakalagay, no ORCR carried. Apo. Kaya huwag may Ay, pagtatanggol. wala po ako pinagtatagal ko. Kaya Oh. na-explain ko lang po, hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa enforcer namin. Oh, sige. Yung mga cases na nangyayari sa field kasi kami po, ako personally nasama din sa operation. Kaya po yun po mga case na ganon na hindi ko po sinasabing tungkol dito kay sir. Ayun, buti Kaya po, malinaw, ano? Ina-explain ko lang po yung mga sitwasyon ba. Yun po Oh. yung mga sitwasyon na minsan ay hindi na-present, walang dalang ORCR yung tao. Mache-checkan po isang registered na check namin. Mali. Pero po yun naman, Excuse. okay po. Iko-correct kita. Sige po. Di ba, ang ina-explain mo doon sa kaso na walang dalang ORCR, huwag mong i-check yung unregistered kasi hindi kasi Madam Auring. Okay po. Hindi ka manghuhula. Ang ilalagay mo, no ORCR carried for verification. Apo. Tapos, ang lisensya, hindi mo muna kukumpiskahin. I-record mo lang yung pangalan niya. Pwede rin kumpiskahin mo. Sorry. Mali ako doon. Automatic. Kukumpiskahin mo kasi walang ORCR. Yes po. Pero hindi mo pwedeng sabing unregistered. Kasi kunwari ako, nalimutan kong dalahin. Nahuli mo ako. Ang ino-note mo, no ORCR carried for verification. Tapos nakita mo yung plaka, ino-note mo. Then, titikitan mo ko, hirami mo ang lisensya ko, kunin mo ang detalye, Okay po. titikitan mo ko, peperma ko. At dahil ikaw ay LTO, authorized kang mag-confisca. Yes po. Kung hindi ka deputized ng LTO, unauthorized ka. Okay. Balik tayo. Sabi niya, naipakita niya. Opo. Sa ebidensya, walang nakanote na no ORCR carried. Opo. Sa usapang legal, panalo siya. Ebidensya eh. Okay. Oh. Tama ba ako? By the way, kabayan, hindi ko Opo. kilala ito ha. Itong enforcer mo, hindi ko rin kilala ha. Ang gusto lang natin, may correct yung mali kasi paano kung itong rider na ito ay walang nagpayo na tumawag sa opisina? Paano kung siya ay nagtiwala sa ating enforcer? Di, sorry siya. Malaki yung 12,000 pesos. Hindi, ang babayaran pa rin po niya dun kong is yung uncarried license. Uncarried ORCR po. Hindi. Yes sir, nire-reverse po namin siya. Excuse me. Talo ka dyan. Why? Opo. Maraming beses na naming napatunayan na kapag nakita ng inyong tao unregistered, automatic unregistered nilalagay. O sige. Kailan to natikitan? February 11 ba? 11. Yes po. I-check mo sa system kung na-encode na to. Sige po. O sige. Check ko lang po O, ulit. titingnan Tingnan ko. mo muna po yung copy ha. Sige, titingnan Sige mo. po. Pasensya ka na ha. Kumusta mga bro?
Okay naman, sir. Ito, kaya ko inaaksyonan, kawawa yung nahuhuli na mali ang apprehension. Marami nang nahuli, Brother Matt, Chinek, unregistered. Wala sa system na natalbog yung pagrehistrado, wala. Kung anong in-encode ng tao nyo, ng kasama nyo, yun ang magre-reflect. Yung sinasabi ni Hepe na kinakancel ang huli, na itinatama ng system, hindi totoo yun. O sige. Ano ka lang po. Kasi pagka ganun po ang aming ticket, tapos, syempre may adjudication office naman po kami. Ay brother, wag ka nang humirit. Ang linaw-linaw ng papel eh. Ibig sabihin, wag ka nang humirit. Sisto po. Ito po. Hmm. Ito po yung encoded na. Medyo maliit. Mata pa naman kayo kung kita niyo. Nasaan? Ito po nasa baba. Failure to carry po. Ay, no, sorry. Anong date niyan? Ano ang sabi nung tao nila sa iyo? Ano po? Kung gusto ko ipapapan yung Babaguhin na lang ang resibo. resibo. Ang ano po, Ang violation. Tawagin mo nga yung tao mo. Sino kausap mo, sir? Pero kung nasa window, ano? Oo. Window eye po. Patawag nga. Patawag. Patawag si Sir Darren. Padagdag lang ko, kasi ito daw, kinumpis ka ito ng enforcer. Ako, dinaladig ko yung... Dinala dito, tapos dito niya ito kinuha nung pumunta siya dito. Anong oras ka nahuli? Siguro po mga patanghali po yun. 9:36 po. 9:36. Ito ba yung kausap mo? Ah, Anong payo sa'yo? Babaguhin na lang ang violation. Yes po. Nahuli siya ng kasama nyo. Opo. Nilagay unregistered. Opo. Tama? Yes, hindi ba? O tapos, Tapos nang na-present po nila, tinanong ko po sila kung saan na-present nyo po ba yung ORCR. Oh. Kasi nung A12 kayo nagpunta dito, di ba? oh, Kasi yung may resolution na huto ng A12, hindi lang mo nila nabayaran. anong babayaran niya? Yung dun nga po sa failure to carry nga. Ay brother, hindi po pwede sa akin yan. Ang sabi ng rider, pasensya ha, Sige po sir, wala po. hindi ibig sabihin ka na tas ang tono ko Sir, galit normal ako naman sa'yo. po, sir. Normal naman po. Ako lang napipikon kasi ang tagal-tagal na ng LTO, ang dami pa natin hindi marunong na tao. Kapatid, siya nga rider at enforcer, hindi ko kilala. Opo. Ikaw naman, hindi rin. Si Epe, nakakarap ko lagi. Pero wala naman personal eh. Opo. Kapatid, tinanong namin ni Hepe kung naipresenta ang ORCR. Hindi ko na siya tatanungin. Baka tumanggi pa siya eh. Ikaw ba nakaranas ka maging enforcer? Hindi pa po sir. Oh. Ang chinek ng enforcer nyo, driving unregistered vehicle. Yes po. Kita mo? Yes po, sir. Yes po, klaro po. May note ba siya? No ORCR carried. Ibig sabihin kapatid, ang tamang pagpapatupad ng batas, kung hindi niya napresenta, ilalagay dyan, no ORCR carried. Hindi niya sasabihin unregistered. Kasi hindi siya manghuhula. Ngayon, kung yung version ni rider, ang ating pagbabasihan at ebidensya kapatid, Hepe, napresenta niya yan. Ngayon, yung kanyang aligasyon na sinasabi mo daw, na nalaman na rehistrado pala, babaguhin na lang ang violation niya. Tama? Yes po. O di mas naniniwala ako sa kanya. Binago ninyo ang violation. Pwede po mag... Sige. Parang si sir po ay may dalang kopya na malabo, yung laminated. Nasaan po? Ayan na nga po yun. Hindi, meron pa kayong laminated. Wala po, hindi ko po tanong. Ayun, meron po kasi siyang laminated na dala, na confiscated po. Hindi Nung po. pumunta po siya ng 12. Di ba may dala ka sir? Kapatid, Kasama ka pa. kapatid, excuse me, mawalang galang sa'yo. Opo. Kaya ko lang ni-request ang attention mo Opo. para i-validate. Opo. At salamat inamin mo. Ang sabi mo sa kanya, babaguhin na lang ang violation. Yun lang ang interest ko sa'yo. Other than that, hindi ano pwedeng magsalita. Kasi pareho tayong wala doon. Ang ating pagbabasihan, ebidensya. Hindi, sir, nung nagpunta po kasi si sir, ay ang naaalala ko po kasi, may laminated po sila. Sige, pwede ako tanong Sige. lang ako. May confiscated na OR. Laminated po, na malabo. Ah, okay. Tapos ang nakalagay po doon, valid until 2024. Oh, yun. Yun po yung confiscated nung time na mahuli po. Pero nakikita Pero mo yung kung- plaka. Opo, sir. Klaro po doon. Tapos nung pinakita nila, sir, bakit po unread siyang huli? Sabi ko, sir, iyan po yung pinaresent yung laminated na valid until 2024. Ay, nakalagay naman talaga. Tapos Mali po hindi, meron po Ang, siyang laminated. paliwanag ko lang medyo nagigets ko yung nangyari eh. Pero wala ako dun sa time of apprehension. Pero ang nagigets ko lang. Nung time po na na-apprehend si sir,
meron po kayong pinresent. Ah. Yung sinasabi ni Sir na laminated. Ginumpis ka ba? Ngayon Hindi. Po, Kinumpis ka po. yun. Nasaan? Labas nyo? Nanay Sir daw po. Yun po yung nakonfiskate. Binalik sa'yo? Opo, binalik ko po. Nakita po ko sa Na ang kanila. posible po doon, Sobrang labi. hindi ko pa siya nakikita, na posible po doon, yung na-present ni Sir ay ang nakasulat Ay ay valid until March, parang March 2024 po. Excuse me, sabi mo, malabo at hindi mabasa. Hindi sir, nababasa po yung nakalagay dito sa OR, may nakalagay po dito, na valid until March 2024. Tapos sabi ko, sir, ito po yung latest, bigla po nila pinresent to. Pero nung time na mahuli po sila, ang hawak po nila is yung laminated baka yung, na malabo. baka yung 2023 na rehistro ang dala-dala ni Sir. Hindi po, 2024 po yung... Nasaan ba yung... Nasa Nandala mo ba? Hindi po. Yung Nasaan? laminated. Nasa amin po sa bahay. O, yung laminated. Pero, panalo pa rin siya eh. Alam mo bakit? Ang inilagay niya eh, unregistered eh. Yes po. Eh, tapos sasabihin niya, hindi niya mabasa. Malabo. Tanungin niya kita, ano bang nangyari? Sige nga. Sir, ganito po sir ang namin pong procedure po ha. Pagka po kami tumitikit ng unregistered, at ang piniresent po sa amin ay expired, kukumpis kayo namin si lisensya at yung piniresent ng expired na dokumento. Ganito. Yun po yung ibinalik Tanungin namin kay kita. sir. Tanungin kita, may dala siyang ORCR? Wala. Sir, meron po. Yung laminated po. Yun Anong po yung nakita mo? Expired po talaga. Expired. Ano po yun eh? 2024 po ang mga talagang... pero hindi pa po expert talaga yun. Oo nga po, pero ang Hindi, ang napresenta mo yung 2024. na-expired na po. Expert yun, kung 2024. Ito sa tanong ko lang, yung na-present mo, hindi ito yung copy nun. Oh, pero dala ko din po yan. Ayun. Kamari lang po nung binigay. Ayun. Ay, di Nung ba nag-usap yun po? kayo, dala mo ito. Ah, Hindi mo prinisend. hindi po. Yung pong nasa lamin eh. Yung luma. Ayun. Kaya kung nang pinresent niya, Teka muna, siya po. kayo ba, pagka, ito, hindi ko sinasabing gayahin nyo ko ha, Yes, sir. itong yung public service, no, Sabi naman muna sa tao dito. public service, kinausap, sinabihan ka ba niya na expired ang registro mo? Hindi po. Pero hindi po po ano yun eh. Hindi, anong pag, sige nga, balikan natin, yung pag-uusap nyo, sige, sige, Sir, Nung- hindi ko na lang din po marirecola kasi sa dami namin na O, sige. na po. Pero, ganito naman po ang ginagawa namin, sir. Pagka po kami humingi ng kopya ng ORCR, sinasabi namin, ay, expired na po ito. Meron po ba kayo bagong rehistro? Sinabi ba po sa'yo? namin nila yun sa kanila. Hindi po. ganito, Yes po. may tanong ako sa inyo, di ba partner, may gadget kayo? Sa amin po dito, sir, wala po. Itong kami team mo yung- to, wala? Wala po. Ang gamit po namin is manual TOP po kong. Hindi po yung ATOP. Wala kayong gadget? Wala po. Na katulad nung nasa headquarters, Wala po. Hindi na pag inano mo ang plaka, malalaman mo kung expired o hindi. Wala, sir. Manual TOP lang po ang gamit namin sa operations po. Unlike po nung sa ETOP, yung bago po na iba na yung resibong lumalabas. Sa amin po dito, hindi po kami na-issuehan nung electronic TOP device. Kaya ang gamit po namin is manual TOP pa din. So brother, balikan kita. Totoo ba na malabo yung laminated? Anong nakalagay doon? 2024, 2025? 24 po. 24, yun ang prinisend mo. Ah. Talo ka. Yung copy yung sir. Talo ka. Ayun na. Ba't hindi sa tasa? Talo ka. Nagpatla din sa tasa. Hindi mo na-present yung latest. Hindi mo na-present ang latest. Hindi po. Hindi mo na-present. Hindi man niya sinabi sa'yo kung expired ka o hindi. Hindi po. Baka dinala din po yung workshop na yun, yung pag-rawal sa amin. So, yun po ang na-confiscate natin. Yung expired na ORCR, na pagpunta po niya dito, na-present niya yan. Ito ngayon yung gusto kong isa-suggest sa LTO. Alam mo ba na ang LTO enforcer sa head office may gadget Apo, yung iba po, na malalaman mo doon kung expired o hindi? Alam mo? yes po. Yun ang dapat sa LTO eh. Oh, kahit sa isang team, Kahit isa sa isang team, wala pa kayong Wala lang ganon. po kaming na ano pa po noon. Dito po sa amin. Kaya lahat po kaming enforcers, ang gamit po namin is manual TOP. Kayo ba, kayong ibang enforcer, pag ang prinisenta yung luma, sasabi ba kayo na baka may bago? Sir, namin yung latest. At saka sinasabihan po namin, sir, na dapat kayo nagpaparehistro po. Hindi, ano to eh. napakaliit lang naman ang... Brother, lumalabas na ang dala mo talaga expired. Hindi mo to na-presenta. Oh. Magkano ang multa sa no ORCR carried? 1,010 po. Pero hindi pwede yun. Mali pa rin eh. Hindi ko, ang... May dala siyang ORCR. di po. Dapat
dapat ang correct mo, may mga tuwerang ka. Opo. Hindi pala Not carried. pwedeng Kaya po unregistered. no RCR carried. Kaya unregistered po ang sinarge. Pasensya ha. Ito panalo pa rin to eh. Alam mo kung bakit? Ang nilagay nyo unregistered. Yes po. Kasi ang na-present niya expired. Yes po. Pag verify nyo, registered. Yes po. Hindi nyo pwedeng sabihin no RCR carried. Magdadrop po talaga siya sa ORCR not carried kasi hindi po niya dala yung latest na OR eh. Once na wala naman po siyang na-present na latest na OR, May RCR carried siya eh. ay nung time po na, at that time of apprehension kong, ang pinresenta niya sa enforcer natin is yung... Anong nilagay mo? Pati nga. Teka lang po Hmm. Yan na po. Kasi na-check na sa system na registrado siya. Tama lang. Opo, nagpunta na po sila. Naggaling na po pala sila dito. Natutubusin na sana. Baka may kasama Kaya po na-reverse isang din. tao. Teka, bakit meron pa siyang failure to carry driver's license? Magkasama lang po talaga siya sa Opo, nakaslash po yun. sa isang violation. Hindi na in-itemize. Opo, isang sakto. Sa isa- Alam mo, i-consult ko ito sa lawyer. Kasi, hindi siya pwedeng sabihin no ORCR carried. Kasi may napresenta siyang ORCR. Apo. No. Tapos, ang nakalagay doon, expired. Sa pag-uusap, kumbaga, ang mananaig pa din dyan, ano ba ang totoo? Ang totoo, hindi siya expired. Yes po. Hindi siya pwedeng no ORCR carried. Tama ba ako? Yes po. Kasi may ORCR siyang tala eh. Tapos, ang naka-reflect, unregistered. Pero pag verify, Registrado po. rehistrado. Yan yung argumento na aalamin ko sa lawyer, Yes po. sa lawyers ko. Opo. Kasi pag titingnan, Brother Jerry, hindi pwedeng sabihin no ORCR carried eh. Ibig sabihin, rehistrado siya sa LTO. Opo. Tama ba ako? Hindi lang niya dala yung latest ORCR. Oo. Kaya para sa akin, hindi pa rin. valid ORCR Hindi po. Not Hindi. carried. or not Ay, hindi, dala niya eh. Hindi yung pong ano ko. Hindi bale, hindi tayo po, pa. Hindi ano bale. po yun, para malinaw din po. Parang ang valid ORCR. hindi parang nakikita ko diyan. May dala siyang ORCR, ibig sabihin rehistrado. Pero hindi niya dala yung updated. Yes. Kaya ang tamang gagawin dapat ng LTO diyan, i-check yan, driving unregistered, pero maglalagay for verification. Hindi bale, pwede hindi ka din po makaka-decide naman. dyan eh. Hindi ka makaka-decide Yes po, dyan eh. yes po. Kasi ang bottom line nito, Hepe, rehistrado siya. Yes po. Kaya hindi mo sabing no ORCR carried Yes kasi po. may napresenta eh. Tapos, for verification, upon checking, registered, ang perwisyo lang sa kanya, abala. Pagdating sa korte, hindi mo pwedeng sabing no ORCR carried eh. Kasi may napadala eh. Opo, yun po. Huwag kang mag-assume. Yes po, sa atin lang. Hindi, Ayun po, sa atin kasi, once na hindi talaga latest yung pinresent ni driver, eh di syempre i-charge po namin ng unregistered. Once na pumunta sa opisina, Hindi pwede. upon adjudication Hindi pwede. po, hindi pwede po yun. Hindi pwede yung nanghuhula tayo. Yes po. Ay actually kung ako ang LTO, dapat may system ako pag ano ko ng plaka, mabe-verify ko kung expired o Maganda hindi. po, okay. Kumbaga ibig sabihin, pag titingnan mo pangkahalatan, may tsamba-tsamba ang ating trabaho eh, which is mali, Yes po. di ba? Yes po. Oo, mali eh. At tayo sa ngalan ng public service, dapat ano tayo eh, kumbaga sa ano, updated tayo eh. Oo. Alam mo ba na yung ORCR pwedeng anong tawag doon? Portal na lang. Portal, alam mo Yes yan? po. O, di ba? Yes po, kahit nasa picture lang po, ino-on O, kaya nga. namin yun. Tanungin kita ngayon, Nepe. Opo, opo. Kung may cellphone ka, dala ko yung motorsiklo ko, mabe-verify mo kung expired o hindi. Once na itinawag po sa amin. Hindi, halimbawa, Opo. nahuli mo ako ngayon. Yes po. May cellphone ka, makikita mo na expired yung motorsiklo ko. Hindi. Wala pa yata system namin. Through phone po. Kami Hindi, po. high-tech tayo ngayon eh. Mache-check mo. Kami po ng enforcer ay hindi po. Pero si client, si driver, once nabuksan niya yung portal niya, makikita po doon. Makikita niya. Yes po. Hmm. Doon open niya yung portal niya. Even license, kahit hindi nila dala. Okay, ganito yan. Kaya ako tinatanong sa'yo, kapatid. Yes po. Public service eh. Yes po. Ang damang ginagawa. Nag-exert pa tayo ng effort. Kasi may problema pa tayo eh. Unang-una, diretsuhan tayo. Hindi na tatanungin kasi LTO chief ka eh. Ng district. Pero ang totoo, maraming nagkalisensya, walang alam.
Huwag mo na sagutin. Kasi LTO district officer ka yan. So, ibig sabihin, doon sa may sistema may mali Supposedly kasi, pag na-check ko siya at luma yung rehistro, bilang LTO enforcer, public servant, dapat ako may kapasidad na ma-check ko na hindi expired Kasi, technically, legally, hindi pwedeng sabihin mong no ORCR carried Kasi may dala Pag sinabi mo namang unregistered, hindi pwede Dahil registrado talaga Kaya lang makikita lang nga po namin yun kung na-register. Kaya nga, ibig sabihin kapatid, yung kakulangan ng LTO sa capability na makapagpatupad ng tama at hindi mapiperwisyo ang ating mga kababayan. Ibig ko sabihin, dapat yung yung efficiency ng service, Yes po. hopefully, naintindihan mo ang punto ko, na dapat may kapasidad kayo na luma ito plaka mo. Yes po. Ay, hindi naman pala expired Brother, next time dalayin mo yung bago. Ganun sana Di ba? Kasi may problema pa Pati nga ulit, hindi klaro yung system nyo Tiyan mo, hindi mo maklaro dyan kung anong violation niya. Yan po. Anong nakalagay? To carry driver's license, certificate of registration, or official receipt while driving a motor vehicle. May dala siya Ay tapos sabi mo, na-presenta expired. Yes po. Ay kayo, sa ngalan ng public service, dapat may capability kayo na ma-check kung expired o hindi. Itong binabanggit ko sa iyo kapatid, hindi kita sinasabon. Yes po. Ang ibig ko sabihin, dapat ang LTO nag-upgrade ng system. May capability. Di ba? Yes po. Alam ko, dapat kayo na chip. May kaya nyong i-ano yung system ma-check. Through our phone po ay... Di bale, talagang ganyan. Yun nga plaka, hindi nyo maibigay Yung pa kayong system nyo, ma-update nyo. And hindi naman ito Yes, biniblame. Kasi yung LTMS, service provider yun tama ba? Apo. Na dati is Tradcom, tama? Yes po. Kaya yung mali, yung pagkukulang, ayaw ko kayong sisihin. Napapag-usapan lang. Opo, diba? Kasi bakit ka mo? Kung maayos ang system, may lisensya, may ORCR, pag-check, hindi ito expired. Dapat sana ganun Pero dahil wala naman kayong kasalanan doon sa parte na sinasabi ko, binabanggit ko lang. Yes po. Na yan yung isang bagay na dapat may correct. Oo. Di ba? Yes po. Magkano multa niyan? 1,010 po. 1,000 kapatid. Katulad ng nadinginig mo sa akin, dapat ang LTO may kapasidad to check kung expired talaga o hindi. Yun ang isang mali doon na nakikita ko. Parang modern technology na tayo pero behind pa yung system. Tama? Ngayon, hindi ako makapag-demand sa'yo kasi kay partner. Kasi yung LTMS may service provider. Kahit si Asek Bicol Mendoza, hindi ko pwedeng sisihin. Kasi siya ang chief, pero may service provider. Yan yung dapat mapag-usapan. Oo. Yun ang punto ko dyan. Pero dahil kapatid, sacrifice ka muna. Absent ka sa trabaho mo ngayon, magkano sweldo mo? 500 po. Ha? 500 po. 500. Tapos 1,100, di ba? 1,010 po. 1,010 o 1,005. Bawal kami ngayong magbigay ng cash. Sacrifice ka muna. Baka makasuhan, election ban, Ba dahil sa pagtulong ko sa'yo, makasuhan ako ni Chairman Comelec. Makancel yung aking candidacy. No? Kaya kahit gusto ko itang tulungan, ang maganda lang nito, naranasan mo yan, kung loobin ng Diyos, makaupo ako sa Senado, pag-uusapan ito, na dapat may capability ang LTO to check kung expired o hindi. Right there and then. Oo. Yes po. Tama ba Maganda ako? po yun. High-tech dapat. No? Oo. Maganda yung maganda yung panukala ni Senator JB, yung RFID. Pero ang problema naman, sabi nung ibang congressman na magagaling mag-isip, tama din naman. Bakit lalagyan ng RFID? Wala namang scanner kayo. Di parang naglulukuhan, nagmumukhang negosyo, Kaya yun ang usapan doon. Kaya hindi lumusot yung RFID. Pero may punto doon si Senator JB. Kaya hindi niya na-depensa. Wala nga namang scanner ang LTO. Wala namang pondo. So yun ang issue doon. Kapatid, gusto kitang tulungan sa financial. No? Pero bawal kami. Bawal kami. No? Ito nga ang palad mo. Yeah. Yeah.
Guhit ng palad mo talaga na malasin kasi panahon ito. Ito, kunin ko lang yung ticket namin na original. Pero pag may malas, may swerte. Ano? Hindi pa daw. Pero ito, may lesson din sa atin. Para kung makaupo tayo sa Senado, mapag-usapan na dapat may capability ng LTO na pag plate number expired. Ito na. Hindi expired. Kasi technically, legally, hindi mo pwede siyang i-charge ng failure to carry o RCR. Yung RCR, nagpapakita na rehistrado siya. Ibig sabihin, rehistrado, nasa system ng LTO. Ang tanong na lang doon, expired o hindi. Di ba? Yes. Magkaiba yung hindi rehistrado, magkaiba yung expired. Tama ba ako? Yes po. O, kaya tama lang na Delinquent po talaga yun. Yun. Yung delinquent registration. Kakaintindihan tayo. Ilan ka ng tao sa LTO? 13 po. O, tama. Kaya nagkakaintindihan tayo eh. Magkaiba yung registered Sa delinquent po. sa delinquent. Tama? Yes po. Oo. Okay. Oo, tama. Tama. Nabasa ko sa guhit ng palad mo, malas ka sa panahong ito. Teka, inumin muna natin ng Copy po muna tayo. Pero, tanong ko, kakampi ka ba? Ay, siya yung... Baka may laway ito, ha? Oh, hindi po. Ayos po yan. Ha? Oh. Upo po tayo doon, Gong. Oh, sige. Yung pre, na... Kape, pre. Hindi mo nagkakape. Sige. Sir, napagaling na po ako. Brother, salamat. By the way, taga-saan ka? Taga-Alaminos po ako. Lagonan nyo. Sige. Ang tawag dyan, yung malabo na luminaw. Alam mo, mas may kasabihan kami sa Batangas. Epe, makinig ka. Apo. May kasabihan sa Batangas, mas mabuti na yung malabo na luminaw kaysa malabo, malinaw na lumabo. Di ba? Yes po. Oo, so malinaw na mayroon dapat ayusin sa system ng LTO. Dapat high-tech. Kasi cellphone lang pwede na eh. Dapat. No? Bale, hindi ko kayo ma-blame kasi hindi nyo system. So, salamat sa kape ha. Upo muna po tayo, Gong. Dito tayo. Hindi na, may lakad pa kami. Ako, ubus na. Oh, by the way, happy Valentine's sa inyo. Valentine's po. Sino sa inyong binata? Nagbibinata! Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Bawal yan. Bawal. Sinong binata sa inyo? Binata mo. Binata mo ba kuya? Ay, kape. Copy ka. Oh. Hindi po. Alam mo na ha. Kaya copy. Sige, alam mo, Chief, babawasan ko lang to. Kasi patatlong kape ko na to eh. Masano po kayo? Nenervyusin ako masyado nito. Tapos may gatas. Ang kape, pampa-nervyos. Yes, ko. Ang gatas, pampalakas. Lalakas ang nervyos. Di ba? May lakad pa kami. Salamat na lang. Po, ingat po kayo. Brother, pasensya ka. Maliit na halaga yan, pero ayaw kong makasuhan eh. No? Mahirap na. Bawal kami. No? Bawal kami. Tsaka tinignan ko yung guhit ng palad mo, talagang malas mo ngayon. Pero ang lesson dyan, dapat mapag-usapan sa LTO na dapat may kapasidad na kayo to check whether expired or hindi. Nakita ninyo, may rehistro. Ang usapin na lang, expired ba o hindi. Yun dapat ma-check. Para ang motorista, hindi naabala, ang enforcer, hindi naabala. Yung bang tamang trabaho lang. Kita na po agad sa kalsada. Di ba? Oo, kaya pasalamat din tayo dahil sa nangyari sa'yo, nakita natin yung isang problema na dapat ma-resolve ng LTO. Di ba? Yes, sir. Salamat sa matikas nating hipe. Kaya, napaka... Hepe, Anytime po. Sa labas pa lang tayo, sinasalubong. Happy Valentine! Valentine's po. Thank you po. Ito, tatandaan mo, Hepe, ha? Pag may kamag-anak ako, kumpare o kapamilya, at tama ang panghuhuli ninyo, diretso. Pag niyong isipin na kapamilya ko o kumpare ko, Yes, diretso. Pero pag nakikita ninyong mali ang gagawin ninyo, at may pagdududa kayo na parang mali ang gagawin nyo, mas mabuti, hindi naman kriminal yan, alpasan nyo. Kaysa naman magka-problema Yes, po. tayo. Ibig sabihin, ang ating pamantayan, basta tama, kampi-kampi. Klaro? Yes po. Huwag kayong matatakot sa pangalan ko. Huwag ganon. Baguhin na natin ang sistema na pagka may kakilala, parang niluluwagan natin. Di ba? Oo. Ngayon, kayo naman, siyempre, hindi naman may tatanggi, may pasaway at may tiwaling motorista. Pag naman kayo ang inabuso, hinaras, tinakot, magsumbong kayo sa akin. Kampi-kampi tayo. Okay? O, salamat. Hepe, Sir. pauwiin mo na agad tong mga ito. May date pa po, ano? Kaya, Ingat po kayo. Sige, salamat. ingat po, ingat. Brother. Sige. Brother. Ingat po, ingat.